Sumalpok ang isang motorsiklo sa sinusundan nitong kolong-kolong sa Malesiqui, Pangasinan. Muntik pang tamaan ng kolong-kolong ang lalaking yan. Sugatan ng rider at kanyang angkas pati na ang driver ng kolong-kolong at mga pasahero nito. Sa Ilocos Norte, self-accident ang nangyari sa e-bike na yan. Umangat at tumagilid ang e-bike nang subukan itong patakbuhin ng driver. Nasaklolohan siya at hindi naman nasugatan. Ngunit din ang sinapit ng magkapatid na dalagita sa kamay ng live-in partner na kanilang lola sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kwento ni Cristina, hindi niya tunay na pangalan. 8 taong gulang siya nang unang pagsamantalahan ng sospek. Natakot daw siyang magsumbong dahil sa pagbabanta nito. Nangyari raw ang panggagahasa sa loob ng 6 na taon. Pinakahuli noong January 9 kung kailan daw siya nagkaroon ng lakas loob na magsumbong. Kapoy nakakang problema, bugat na kasigda. Siya ko hilak tagadlaw sa gunahon na tagagabi eh. Mano ni, istorya lang ako sa akong papa. Nagisyan ako mga kadadlaw ko na siya masighilak mo, naglain akong pamati yung mga pamatong ako nagisyan gikuha dito. Hinahalay din daw pala ng sospek ang ate ni Cristina na si Michelle, di rin totoong pangalan sa loob ng 2 taon. Nisumbong mo po siya na ako nga, pareha sa tati, natog, dito nga na siya nga, at tulo na itago kay. Nitong January 10, naaresto ang sospek na maharap sa reklamong rape. Itinanggi niya ang aligasyon. Ako na love kiss. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Back to zero ang COMELEC sa pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ilagay sa balota ang pangalan ng 5 aspirants. Ang 6 na milyong balotang naimprenta na sa halagang 150 million pesos kailangang sirain. Narito ang aking report. Kulang ang 4 na buwan bago ang 2025 midterm election sa Mayo, mahigit 6 na milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC. Pero kailangang sirain ang mga iyan kasunod ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Iniutos din ng Korte na isama ang mga pangalan ng isang senatorial aspirant at 4 na tumatakbo sa lokal na posisyon na unang idineklarang nuisance candidate, dinisqualify, nireject ang aplikasyon o kinansel ang certificate of candidacy. Sabi ng COMELEC, wala pang naimprentang balota para sa local positions. Pero mababago ang numero ng ilang senatorial aspirant kapag inilagay na ang pangalan ng senatorial aspirant sa balota. Pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung election management system. Babaguhin din po ang lahat ng 2,000 mahigit na mga ballot faces ng buong bansa kasi kinakailangan isama yung pangalan ng naturang kandidato. Ito yung bahagi ng mga balota na tinatayang nasa 6 million na sinasabi ng COMELEC na naimprenta na nila pero hindi na nila magagamit. Sa pagtaya ng COMELEC ay nasa 150 million pesos ang nagastos na nila sa pag-iimprenta ng mga balotang ito. Sumulat na ang COMELEC sa Commission on Audit para ipaalam ang gagawing pagsira at inimbitahan silang saksihan ito. Sa susunod na linggo, posibleng ituloy ang pag-imprenta ng mga balota. Paano kung may dumulog uli na kandidato sa Korte Suprema? Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. Hindi po kasi pwedeng maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Sa kabila ng delay sa pag-imprenta ng mga balota, tiniyak ng COMELEC na tuloy ang eleksyon sa May 12. Para mapabilis ang ballot printing, posibleng gamitin ang 4 pang printer ng National Printing Office. Nang dahil sa umunoy chismis sa love life, isang ginang ang binaril ng kanyang kapitbahay sa Bacolod City. Patay ang 51 anyos na ginang matapos tamaan ng bala sa likod. Ayon sa mga pulis, may hindi pagkakaintindihan ng suspect at biktima nung nakaraang taon pa. Nagugat daw yan sa pagpapakalat umano ng biktima ng kwento tungkol sa relasyon ng suspect at ipinarating din ito sa live-in partner nito sa abroad. Aminado ang ilang anak ng biktima na madalas makipag-usap sa iba nilang kapitbahay ang kanilang nanay. Pero itinanggi nilang nakikialam ito sa buhay ng suspect. Patuloy na hinahanap ang tumakas na suspect.
Umapaw po ang isang ilog sa Malita, Davao Occidental dahil sa malakas na ulan. Inapoy mga balay dara sa likod. Dahil dito, inabot ng tubig ang likod ng isang bahay. Humambalang naman sa kalsada ang ilang nagtumbahang puno sa Coronadal City matapos ang malakas na ulan. Pinagtulungang buhati ng ilang residente ang motorsiklo para makatawid. Ayon sa Pag-asa, easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang nagdadala ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Patuloy namang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon ang shear line o ang pagsalubong ng malamig na hanging amihan at easterlies. Pinaniniwala ang tinaga at binanlian ng mainit na tubig ang isang asong nakitang patay sa San Jose, Antique. Linggo nang mapansing nawawala ang asong si Pogi na isang mixed Dachshund Aspen. Natagpuan siyang patay ng kanyang amo malapit sa kanilang bahay kahapon. May lapnos ito at may indikasyon ding tinaga. Hinimok na ng isang animal welfare advocate ang mga nagmamay-ari kay Pogi na dumulog sa pulisya para maimbestigahan ito. Idinaan sa teatro ng isang grupo ang pagkukwento ng mapait na karanasan ng ilan sa gyera kontra droga ng nagdaang administrasyon. Ilan sa gumanap, kaanak mismo ng mga biktima ng extrajudicial killings. May report si Von Aquino. Tutulog po kami ng hapon na nang narinig po kami 5 putok ng bala ng baril. Nakita po nila yung kuya ko. Nakaluhod, nakasubsob yung ulo. Hinabol namin sa ospital, ngunit di na po. Dahil doon arrival. Pagtatanghalian na naglalahad ng karanasan ng ilan kaugnay ng war on drugs ng Duterte administration. Pero ang mga nasa entablado mismong kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing o EJK. Tulad ni Irish na bahagi ng Teatro Kabataan. So ito'y isang paraan ng paghilom, isang paraan ng pag-aaral, isang paraan ng hindi paglimot sa kasaysayan ng ating bansa. Naglakad ako! Walang masakyan! 2023 nang ilunsad ito bilang Theater Production Initiative para mabigyan ng platform ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Bahagi rin ito ng program paghilom na tumutulong sa mahigit 300 EJK families. Bukod sa livelihood assistance, inaalalayan din sila sa legal, educational at psycho-spiritual interventions. Sa ngayon, nagtanghal sila sa isang paaralan sa Maynila. Pero magkakaroon din daw sila ng performance sa iba pang venue para matalakay ang ilang issues sa lipunan at maibahagi ang mapait na kwento ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy na ipahayag yung mensahe na dinulot ng extrajudicial killings na ito ang konsekwensya, luha, kapighatian, kawalan, pero hindi magpapabigo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. I don't have time to fight with anyone, so hindi ko pa alam sana ano yung narrative na yun na we're fighting. Yan ang sagot ni Jillian Ward sa pahayag ng dating co-star sa Prima Donnas na si Sofia Pablo na may 4 na taon na umano silang hidwaan. It's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. Para sa My Ilonggo Girl Star, there's no time for negativity. I'm just confused on what's happening. I feel like what we need right now with everyone is to focus on ourselves. International celebrities like Paris Hilton, Beyonce, at Doja Cat, kabilang sa mga personalidad na nagpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Chef and TV personality Gordon Ramsay, excited na makabisita sa Pilipinas next week para ipatikim sa Pinoy fans ang kanyang classic dishes. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman.
Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.